umaga po ito, nais ng Panginoon ay ibahagi sa atin ang salita ng Diyos na kung saan turuan tayo na ang ating sarili at ang ating buhay ay full blast nating maipagkaloob una sa ating Diyos at pangalawa sa ating kapwa. Kaya yung purpose ng Panginoon na mahalin ng Diyos at mahalin ng ating kapwa, mangyayari po sa atin kapag tayo ay natuto magbigay. Tama po ba? Amen. Wala na sa mga JCL at sa all outreach yung pagiging ika nga madamot, kasarili, at ika nga yung pagiging galit o pagiging sakim na negative word na talagang nangyayari sa buhay ng tao. Kaya kapag gusto po natin pagpalain, taas po ang kamay na gusto pagpalain ni Lord, sabihin niyo po ang sekreto lang, magbigay ka. Yan po ang sikreto po talaga. Kasi po ang law ng Panginoon, ang prinsipyo ng Panginoon, walang tatanggap kung walang nagbibigay. Amen po ba? Amen. Yan po ang truth. Kaya may nagbibigay, may tumatanggap. At yun po ang cycle. Kahit po sa law of nature, kailangan din po natin magbigay. Ang mga halaman, pinagbumulan ng oxygen. Tama po ba? Amen. Pero ang tao, kailangan din tayo ng halaman. Paano po yun? Sa ating pag-inhale and exhale, makikita po natin, lumalabas naman sa atin, makapangyarihan ng Diyos, may carbon dioxide na kailangan naman ng halaman. Sa umaga pong ito, para lalo po tayong tuluyan na makalaya sa pagiging madamot, mga negative po yan, ha? Pagiging sakin, makasarili, at talagang sinasabi niya lagi, akin yan, ako, akin, mine, ay turuan po tayo ng Panginoon. Una sa lahat, sabi sa title natin pag-uusapan, buhay ay iaalay ko. Tama-tama yung kanginang unang solemn na aking inawit dito. Kaya talaga may wisdom na ni Lord, ang mga ating worship team, palakpakan po natin sila sa ating Panginoon. Nakaka-bless po. Sabi dyan, buhay ay iaalay ko. Parang ang hirap gawin, amen po ba? Amen. Hindi na po tayo papatagal-tagal dahil po tayo ay may life class. Sabi dyan, buhay ay iaalay ko. Tanong, dati saan mo iniaalay o pinagkakaloob o binibigay ang iyong buhay? Magbubulay-bulay po tayo sa ating nakaraan, ay tingnan po natin kung saan na po talaga natin nagagamit ang ating buhay. Pagkasabing iaalay, wala pong ibang naka-experience niya kundi sa Abraham. Inialay niya si Isaac sa ating Panginoon. Pero ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Amen. Hindi inalaw ng Diyos sa talagang saktan, patayin si Isaac ni Abraham, kundi kinausap siya ng Diyos na talagang na-test yung kanyang puso at handa niyang ialay si Isaac. Ganun po kabuti. At marami pang tao, hindi lamang buhay ang iniaalay, kundi pati ang kanyang kayamanan at ang lahat ng kanyang possession ay iniaalay sa ating Panginoon. Kapag sinabing iaalay, wala po tayong ibang pagbibigyan kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At sa pagbibigay, maaaring sa tao ay pwede po natin doon. Pagka kasi iaalay, yung word po na yan ay very divine, ika nga holy, na kung saan ay yung offer natin kay Lord, yung nararapat para siya ay papurihan, pasalamatan, sambahin ang ating mga buhay. Pero according to Mark chapter 12, ay doon sinasabi na offer your body as a living sacrifice. At mabuti ang Diyos, sa ating pag-aaralan po ngayon, tuturuan po tayo ng Panginoon. According to John chapter 3 verse 16. O 1, kapitulo 3, talatang 16. Ano po sabi doon? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Title pa lamang, unawa na po natin, ayon sa salita ng Panginoon, walang ibang gumawa niya kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Inalaw at pinagkaloob ng pang-amang nasa langit ng ating Panginoon sa Kristo ay ialay ang kanyang buhay para ano? Hindi lamang tayo magkaroon ng kaligtasan, pagpalain ng Diyos, kundi magkaroon ng malaking pagbabago at magkaroon ng impact ang ating buhay.
Amen po ba? Amen. Kaya naman, napakahirap kong gawin ang title po niya. Buhay na po ang pinag-uusapan. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, kaya mo ba talaga yan? Kaya mo talaga yan. Mahirap yan. Pero paano ba natin talaga magagawa yan? Una, sabi po dun sa salita ng Diyos, sa verse 16a, sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Putulin po natin doon, 16a. Sabi po doon, bababa ang unang mensahe ng Diyos, may pag-ibig. Ang makakagawa lang po na ialay ang kanyang buhay, i-expose sa atin ngayon sa umagang ito ng ating Panginoon kung paano natin maiaalay ang ating buhay katulad ng ating Panginoong Kristo. Sabi po dyan, sa verse 16a ay may pag-ibig. Totoo po ba yan? Amen. Kapag ka nagbigay ka without love, medyo kakaiba po ang may tatawag po natin doon. Mababanggit po natin doon. Kaya ka nagbibigay dahil naramdaman mo ang pag-ibig sa iyong puso. Kaya nga, parallel truth at talagang ang kapangyarihan ng Diyos at ang hibala ng Diyos, kung ano ang damdamin ng Diyos, damdamin mo, damdamin ko, at damdamin nating lahat. Tama po ba? Kaya, very miracle na ang tao ay may emosyon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may damdamin ka. May damdamin ka. Na nakakadama ng pag-ibig. Di ba? Pero kung ang laman ng puso mo ay hindi pag-ibig, imagine niyo na po ang laman ng puso po ng tao. Ganit, tampo, inggit, muhi, lahat na. Nang negative sa kanyang puso ay lalabas. Hindi sa kanyang mata, hindi sa kanyang tenga, kundi sa kanyang mga labi. Tama po ba? Ang laman ng dibdib ay siyang bukang bibig. Kaya nga ang kasabihan ng mga Pilipino ay malapit sa salita ng Diyos. At realidad ng buhay ng tao na kung saan ang laman ng dibdib ay siyang bukang bibig. Kaya ang tao kapag laging nagmumura, yun ang laman ng puso. Kapag ang tao lagi nagsisinungaling, yun ang laman ng puso niya. Tama po ba? At kung ang tao nagbibigay, yun laman ng puso niya. Ganun po kabuti ang Diyos. At hindi dadaloy sa ating buhay ang pag-ibig at hindi natin maiaalay ang ating buhay kung hindi natin naranasan yun sa ating buhay. Kaya nga, binibigyan diin ng ating Panginoon sa unang salita niya, pag hinati-hati natin yun, sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Bakit nga ba may pag-ibig? Bakit tayo minahal ng Diyos? At bakit din tayo nakakaramdam at naghahanap ng pagmamahal sa ating kapwa? Why? Kasi ang Diyos ay author ng pag-ibig. Siya ang naglikha sa tao para umibig. Kaya niya tayo nilikha. Bakit po? Para ibigin ng Diyos. Yun po ang truth. The main purpose, kaya po tayo nabubuhay sa mundong ito, naghahanap din ng Diyos ng magmamahal sa atin. At tanongin niyo po katabi niyo, do you love God? Do you love God more than my life? Ang ganda pakinggan. Sabi ni Sister God, more than my life. Talagang, pag nakita ng Diyos na talagang love natin siya, lagi kong inuulit-ulit. Hindi siya magdadalawang isip na pagpalaan. Pagpalaan tayo na. Kaya lang naman hindi magawa ng Diyos, may hadlang para tayo pagpalaan ng Panginoon. Kasi ang Diyos nag-iintay ng iyong Panginoon. Totoo po ba? Kaya nga, i-demonstrate, itinuro, at nagmodelo ang ating Panginoong Kristo kung papaano magmahal. Sige nga, kung talagang more than your life, ibigin mo ang kaaway. That's the principle ng ating Panginoong Kristo na talagang mahirap gawin. Pag inibig mo ang iyong kaaway, parang iniyalay mo na ang iyong buhay. Amen po ba? Amen. Kasi ang hirap gawin mo niya. Kung sasabihin mo sa kaaway mo, I love you, my friend. Diba?
Oo, yung mga enemy. Alam niyo po bakit po pinapagawa sa atin ng Panginoon yan? Wala po tayo. Wala nga. Hindi, meron. Minsan talagang babarahan lang ni Satan yan. Lumalabas yung mga question. Bakit po pinapagawa sa atin ng Panginoon yung prinsipyo na yun na hindi natin nakakaaway? Diba? Minsan, yung kaaway na dyan, very general yan, yung enemy. Hindi lang si Satan ang enemy ng tao. Pwede ang iyong biyanan. Pwede ang iyong asawa. Pwede ang iyong anak. Araw-araw. Diba? At pwede kung sino-sino pa. Pero bakit sa ating pinag-uusapan na ialay mo ang buhay, ay inuna ng Diyos na talagang maranasan ng tao ang pag-ibig. Mula sa Diyos, patungo sa iyo, at patungo sa iyong kapwa. Hindi mo sasarilinin na ikaw lang ang nakadama ng pag-ibig ng Diyos. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mo sarilinin. Isang susi na kaya lumalago ang isang outreach church, ang isang church dahil naranasan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Truth? Amen. Ito ba? Yan ang totoo. Na kapag ka hindi dumaloy ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa akin at sa ating lahat, may entry point ang aaway mo sa Satanas. Para hadlangan na ang iyong buong pamilya ay magkaroon ng kaligtasan. Na makaranas ng pag-ibig ng Diyos. Ng pag-ibig mo at ng pag-ibig natin lahat. Tama po ba? Nakakalungkot isipin, kung nag-iisa ka pa lamang na naligtas sa iyong pamilya, may pag-asa pa. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may pag-asa pa. According to Mark chapter 16, o sa Acts chapter 16 verse 31, correction, sa mga gawa, kapitulo 16, talatang 31, sabi doon, isa ang tumanggap sa Panginoon, ang kanyang buong sambahayan ay magkakaroon ng kaligtasan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gagamitin ka ni Lord. Alam mo na kung sino pa sa pamilya mo ang wala dito. Tama po ba? Kasi nga, padadaluhin ng Panginoon ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Why? Para saan? Merong purpose. Hindi lamang ikaw nga maligtas ang tao, kundi magkaroon ng buhay ng malaking pagbabago sa buhay niya, sa buhay natin lahat. Ganun kabuti ang Panginoon. Kaya kung i-imagine na natin ang Panginoong Jesus nasa kalangitan, kasi sa Old Testament, from Genesis to Book of Malakay, marami nang sinugo ang Panginoon. Marami nang naging leader, marami nang naging lingkod para ayusin ang buhay ng tao. Pero fail pa rin sila. Sino ang nagkaroon ng katagumpayan para ma-execute ang pag-ibig ng Amang nasa langit? At maranasan ng mga tao, walang iba, nasa Book of Matthew to Book of John. Ang history na kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay itinuro ng ating Panginoong Kristo at nagmodelo at nag-prototype kung paano dadaloy ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, kung talagang maiaalay niyo ang inyong buhay at meron kayong pag-ibig, hindi kayo titigil na kayo lamang ang ligtas. Na hindi kayo titigil na kayo lamang ang makakaranas ng pagbibigay ng inyong buhay. Kundi, makikita po natin ang ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, lahat na ay papaabot sa iyo sa atin ng Panginoon dahil nakaranas tayo ng Panginoon. Hindi naman aksidente, kundi plano ng Diyos na talaga sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Ang sanlibutan po doon ay tayo po yun. Tayo po ang mahal ng Diyos sa sanlibutan. Hindi po ang hayop, hindi ang electric fan, hindi ang mga bagay natin nakikita, kundi ang sanlibutan na tinatawag po dyan ay tayo pong mga tao na pinatutungkulan ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Bakit ba naman iaalay pa ang kanyang bugtong ng anak? Walang iba kundi ating Panginoong Kristo kung para sa aso lang, kung para sa baboy lang. Ang baboy, kahit pakainin mo yan, kahit paliguan mo yan, sabi doon sa salita ng Diyos, babalik pa rin sa kanyang putika at luglugan. Na simbolo ng kasalanan na kanyang binabalikan. At ang aso, kahit pakainin mo yan, paliguan mo yan,
isusuka pa rin niya at isusuka ang kanyang kakainin. At anong sabi doon? Salita ng Diyos, babalikan niya yon at kakainin niya. Kasalanan na kung saan binabalik-balikan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mo nang balikan. Love ka ni Lord. Tama po ba? Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Punong-puno ng pag-ibig. Kaya po tayo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lamang. Kundi para sa Panginoon at para sa iba. Diba? You cannot live alone. Kaya nga ipinapadama po natin sa bawat isa yung pag-ibig ng Diyos. Sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pag naramdaman po natin ito, hindi ka na magdadalawang isip na anuman ang possession mo, madali mo nang iyalay. Madali mo nang ibigay. Hindi po ba? Kaya naman ang tao, hirap na hirap magpitaw mula sa kanyang kamay, hindi niya parang unawaan ang pag-ibig ng Diyos. Pero pagka naunawaan po natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi na po tayo mahihirapan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka na mahihirapan. Magagaanan ka na at pagpapalain ka na. Diba? Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kasi kung walang pag-ibig, walang ibig. May pagbibigay nga, hindi pa rin po pagbibigay yung pagka walang pag-ibig. Yan po ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Diyos sa umaga pong ito, ang taga-JCLM Sokol Outreach, bago matapos ang tema ng pagbibigay o ng blessing sa lugar na to, ay talagang matuto na tayo sa ating Panginoon na talagang salamat kay Lord. Love niya ako. Diba? God loves us. Na kung saan ay talagang ipinadama ng ating Panginoon. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, I love you. I love you. With the love of the Lord. Kapag hindi po ginawa po natin na ibigin ng Diyos at ibigin po natin ang ating kapwa, hindi mangyayari yung purpose ng pagkalikha po sa ating Panginoon. What is the G12 purpose? Diba? Hindi aksidente po yan. Truth po yan. Loving God and loving people. Or loving others. Kaya nga, kapag ginawa po natin, ang mahalin po natin ang ating mga kapitbahay, makakasama natin sila. At pagkakabuli sila ng kaligtasan, tama po ba? Pero kung parang sasabihin, hindi akin lang ito. Titipok lang sa puso ko ito. Di ba? Ang tawag doon, makasa. Ayaw ng Panginoon. Ito po yan. Ayaw ni Lord, kaya ipinapadama niya ang kanyang pag-ibig. Ayaw ng Diyos na makita sa atin yung pinagdadaloy ni Satanas na puot, galit, tampo, inis, selos, lahat na ng negative ay mawala. Kasi ang puso ng tao ang nakakadama ng pag-ibig. Amen po ba? Amen. Bakit ba napakahiwaga ng puso ng tao? Pero pag nagkasakit, apektado ang mga pagkatao. At pwede pang mamatay. Dahil ang pinaka main parts ng buhay ng tao ay ang puso. At very miraculous part ng buhay ng tao ay ang puso. Kahit i-opera yan, kahit palitan ng ibang puso yan, ay hindi makikita ng mga doktor kung ano ang laman ng puso. Pero si Lord, alam na alam ang laman ng puso. Tama po ba? Palakpakan po natin ang Diyos sa bagay po niya. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, anuman ang laman ng puso niyo, alam ni Lord yan. Kaya, patawarin mo na. Very good, no? Kasi ang number one na entry point ng kaaway, yung hindi pagpapatawad. Mahirap sumamba sa Panginoon kung hindi ka pa nagpapatawad. Ama po ba? Sabi doon sa salita ng Diyos, iwanan mo muna ang offering mo. Bumalik ka kapag ka napatawad mo na nakausap mo na yung taong kagalit mo. Kaaway mo.
Hindi magiging karapat-dapat ang iyong buhay, ang iyong iaalay sa harap ng Diyos kung meron pang puwang ng galit din sa puso. Sabihin niyo po sa katabi niyo, saidin mo na. Huwag ka na magpira. Kasi sabi ng Panginoon, anak, lalagyan ko ng bagong laman ng puso. Mga makalangit at makadiyos na laman ang puso. Kayo na maglaman. Alamin nyo na, Lord, ano po ba yung gusto mong ilaman? Yun. Number one, yung love ng Panginoon. At dadaloy at iba pang lamang makalangit sa puso mo kapag inuna mong ibigin ng Diyos. Kasi nagiging ipokrito ang tao, sabi natin ano sa Kristo. Paano nagiging ipokrito ang tao? Mahal niya daw si Lord, mahal niya ang kapwa. Sabihin niyo sa ating sarili, wow. Alam niyo po, pag mahal niyo si Lord, ang gawin niyo po, good news mga kapatid. Para totoo tayo at hindi maging ipokrito sa harap ng Diyos. Gusto niyo po ba? Amen. Ang totoo pong cycle, mahalin mo si Lord, mahalin mo ang sarili mo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mahalin mo muna ang sarili mo. Diba? Maraming tao nagkakamali kasi it's all about love. Mahal niya nga ang Diyos, mahal niya ang kanyang kapwa. Eh, ang tanong yung sarili mo. Diyan nagkakamali ang maraming tao. Para makita ng Diyos, makatotohanan ka, mahal mo ang sarili mo. At mamahalin mo ang iyong kapwa. Kasi kaya nga sabi doon, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pagkano nga naman hindi mo naman labong yung sarili tapos sasabihin mo, I love you. Hindi po totoo yun. Ang mga taong sinungaling at hindi tapat, makikita natin ito sa kanyang buhay. Ulitin ko po, baka hindi po nadinig na iba. Ang mga taong sinungaling at hindi tapat sa Diyos at sa kanyang kapwa, makikita ito sa kanyang buhay. Hindi po maitatago, hindi maitatago. The way siya mag-isip, the way siya magsalita at kumilos, hindi po maitatago. Kaya nga, sa ating tema na pinag-uusapan na kung saan yung pagbibigay, ito yung isang magandang batayan. Kung ang tao ay marunong magmahal. Sabihin mo, I love you, hindi ka naman salitang bigay. Di mo ba? Kahit nga ang isang dalaga, malalaman niya lang na mahal siya ng isang tao ito kapag ka ibinibigay sa kanya yung hindi niya inaasahan. Tama po ba? At damang-damay ito. Hindi pwedeng i-deny na kung saan ang pag-ibig ang susi ng lahat. Sabihin niyo po, ang pag-ibig, Ang pag-ibig, ang susi ng lahat. ng Bakit lahat. naging susi? Ano mang rumble ng pamilya pag may pag-ibig? Soul. Tama po ba? Ang isang siyudad, ang isang probinsya, ang isang rehiyon, ang isang bansa, kapag may pag-ibig, soul ang problema. Kaya lang naman nagkakaroon ng kaguluhan, wala ng pag-ibig. Tama po ba? Mapapanood po natin, sa kalsada na lang, nawawala ang pag-ibig. Kaya nga sabi sa book of Corinthians, chapter 13, sulat nyo na lang po yung mga lumalabas. Sa 1 Corinthians, I think, chapter 13, basahin nyo na lang po yun, sabi doon, ang kailangan ng tao ay pag-ibig. Kahit pa maging magaling kang tagapagturo, magaling kang preacher, magaling kang worship leader, anuman ang posisyon mo sa ministry, kung walang pag-ibig, sabi doon, para ka lamang batingaw na tumutunog. Walang dating, walang silbi, walang kwenta ang iyong ginagawa. Pero kung may pag-ibig ka, nagkakaroon ito ng kabuluhan at napapaligaya natin si Lord. Amen po ba? Amen. Kapag may pag-ibig, ang tao ay lumiligaya, lalo't higit ang Diyos. Pero kung wala, mararanasan niya na ang impyerno dito sa lupa. Ulitin ko po, kung wala pong pag-ibig, para ka nang nasa impyerno, andito ka pa lamang sa lupa. Pero ang good news, pag may pag-ibig, para ka nang nasa langit. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay.
ay naia-advance na ng Panginoon ang kalangitan kapag ka mayroong pag-ibig na dumadalo sa ating puso. Kaya ang ating Panginoon Kristo, kanyang panalangin, Ama, kung paano doon sa langit, ay mangyayari din dito sa lupa. Good news po, ang lahat po ng papasok sa langit, marunong magmahal. Amen. Ulitin ko po, good news. Ang papasok at magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit ay may pag-ibig. Isipin niyo na po. Kaya sabihin niyo po, ibigin, utos ng ating Panginoon Kristo, pinaka-prinsipyo niya para wala tayong kaaway. Gusto niyo po ba wala tayong kaaway? Amen. At mangyayari po yan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ibigin mo ang kaaway. Bigyan mo ako. Kaya pag kami kaaway pa po kayo, ang good news, sabihin niyo po sa kanya, I love you with the love of the Lord. Kasi hindi niyo po alam, baka mamaya paglabas niya ng bahay, ano mangyari? Hindi na makabalik. Diba? Alin sa ikaw nagsalita o sa kanya ang mangyari, baka hindi na kayo magkita. At least, napitiwan mo sa kanya, I love you with the love of the Lord. Eh di ba maging kultura ng JC Adams All Outreach, sasabihin natin lagi pag nagkikita tayo, I love you with the love of the Lord. Huwag niyo pong puputulin na I love you lang, mamaya lalaki yung mapagsabihan niyo. So kaya babae, di ba? I love you with the love of the Lord. Lakasan po natin, I love you with the love of the Lord. Aba. Parinig natin sa ating kapit. Mr. Jen, saan ka ba napunta pag linggo? Wala ka eh. Pwede ba sumama? Di ba? Sa good news, na kung saan sila na yung nag-o-offer ng pagsama. Amen. Mahirap naman kaya maraming ayaw pumunta ng church. Hindi makita yung pag-ibig at maranasan yung pag-ibig ng Diyos. Minsan maabutan mo siya ng lutong ulam. Ang lalaki matanong, wow, ano nakain nun? Yung ulam na dala niya. Di mo ba? Nakuha niyo po ba? Amen. Sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Mahirap gawin, ibigin ang kaaway. Lahat ng hindi natin iniibig, kaaway po. Totoo po ba? Lahat ng hindi natin iniibig, kaaway po natin. Kasi nga, hindi niyo po sila love. Pero kung love niyo po sila, talagang sabi doon, ginawa tayong kaibigan ng Panginoon, dati tayo mga kaaway. Tama po ba? Amen. Hindi lang kaibigan, sabi doon. Ang good news, ginawa pa niya tayong mga anak. Simbolo na pagpapakita ng Panginoon na talagang love na love niya po tayo. Solda po ba kayo sa pag-ibig ng Diyos? Amen. O huwag natin saringinin. Naman po ba mga taga-support? Amen. Padaluhin niyo po yan. At kung paano niyo po padadaluhin ang pag-ibig ng Diyos sa inyong buhay, tuturuan po tayo ng Panginoon. Bibigyan niya po tayo ng knowledge, ng wisdom, talent, skills kung paano po padaluhin. Kaya po meron life class. Meron po tayong Destiny 1, Destiny 2, Destiny 3. Pinaprocess po tayo ng Panginoon para mapagtagumpayan po natin. Yang pag-ibig ng Diyos ay dumaloy sa buhay po natin. Kaya nagiging daluyan ka ng pag-ibig ng Diyos. Sabihin niyo po sa katabi niyo, daluyan ka ng pag-ibig ng Diyos. Higit yan sa pera, ginto, diamante. Kapag ka ang pag-ibig ang dumaloy sa iyo, ibig sabihin nagiging channel of blessing ka ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Dumaloy nga sa iyo, napakaraming pera, pero wala naman dumadaloy ng pag-ibig. Magbigay ka man, wala din kwenta. Wala din talaga. Naunawa po ba natin? Kasi pupunta na po tayo sa ikalawa. Sabi po doon sa ikalawa, sa verse 16c, B, sabi doon, kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Anong mensahe ng Panginoon? Sabi doon, may sakripisyo. Ang hirap ialay ang buhay kung walang sakripisyo. Amen po ba? Amen. Sa pamilya na lang, laging may nagsasakripisyo. Ito po ba? Pero nagmodelo, nagturo, at in-execute ng ating Panginoon Kristo hindi lamang ang kanyang pag-ibig at pagmamahal, kundi ang pagsasakripisyo para maiyalay mo, maiyalay ko, maiyalay natin lahat ang ating buhay para sa Diyos.
lahat ng ating ginagawa ay may kalakip na sakripisyo. Amen po ba? Amen. Oh, very good. Nagre-react. Ibig sabihin, ang bata nakakaunawa ng pag-ibig ng Diyos at ng sakripisyo. Paano ba tayo magsasakripisyo? Ang tawag po dyan. Glory to God. Tayo binigyan ng kaalaman ng Diyos, pinakamataas na parte ng ating katawan ay ang ating brain, o ang ating utak. Na kung saan ang kapangyarihan ng Diyos, sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is Power. kaya, mga kapatid, ang salitang sakripisyo, umpisahan po natin sa ating isip. Tama po ba? Dadaloy na ito sa bawat parte ng ating katawan. Pero pag hindi natin sinaisip ang pagsasakripisyo, hindi po natin magagawa. Yun po ang hindi natin magagawang ialay ang ating buhay dahil walang pagsasakripisyo. Pero dapat, sa itinuro ng Panginoon, na pinaka-realidad ng ating buhay, bago ang magsakripisyo, ibigin mo muna ang iyong sarili. At makikita ng Diyos, totoo ang iyong gagawin pagsasakripisyo. Maraming tao nagsasakripisyo pero bandang dulo nagsisisi. Pwede po ba tayo magsakripisyo without hesitation at wala tayong regression? Kasi nga po, marami ng tao ang nagsakripisyo pero hindi nagtagumpay sa dulo ng kanilang buhay. Pero ang ating Panginoon sa Kristo, siya ang nagsakripisyo na matagumpay at pinagtagumpay. Hindi lamang ang ating Panginoon sa nagtagumpay, kundi marami pang tao ang magtatagumpay sa buhay. Kasi iniyalay niya ang kanyang buhay sa pamagitan ng pag-ibig at pagsasakripisyo para sa mundo, para sa mga tao. Bakit ba kailangan magsakripisyo? Yan ang tanong. Totoo po ba ang buhay ay mahirap? Harapin, salubungin, daanan, lahat na. Diba? Sabi nga, hindi ganun kadali. Kaya nga pag yung ating title na pinag-uusapan, iaalay ko ang aking buhay. Parang madaling sabihin, pero mahirap. Gawin. Yan ang totoo. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, madaling magsalita kaysa gumawa. Tama po ba? Kaya nga pinag-uusapan po natin ang pagsasakripisyo diyan ay inaalis sa atin ng Panginoon ang katamaran. Ang pagiging batugan. Ang lakas eh, no? Lahat po ng mga negative sa ating pagkatao, tinuturuan po tayo para maiyalay natin ang ating buhay. Basta tao ay naging masipag, ito ang mga tunay na magsasakripisyo. Tama po ba? Lahat ay gagawin niya para sa kanyang kapwa. Lahat ay gagawin niya para sa kanyang sarili, para magtagumpay siya. Lahat ay gagawin niya, pinaka-priority niya sa buhay, ay bigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Pero kung hindi mo alam ang salitang sakripisyo, paano mo ito magagawa? Pero, hindi tayo exempted sa salitang sakripisyo. Kaya nga, hindi aksidente plano ng Diyos. Imodelo, ituro ng ating Panginoon Kristo ang pag-aalay. Na kapag ka ikaw ay sinampal sa kabilang pisngi, ano gagawin mo? Ito pa. Tama ba? At kapag hiningi ang iyong damit, ito pa. At kapag ikaw ay pinahakbang ng 5, ano gagawin niyo po? Gawin niyo po 10. Alam niyo po, ang prinsipyo ng ating Panginoon, bakit po niya nais ipagawa po sa atin na magsakripisyo? Sabihin niyo po sa katabi niyo, para di ka mapahamak. Tama po ba? Lahat ng gumawa niyan, hindi po napahamak. Isang kabataan ay naagawan ng mga holdapper o kawatan. Ibigay mo cellphone mo. Ibigay mo cellphone mo. Ibigay mo bag mo. Yung nagbigay, hindi napahamak. Tama mo ba? Pero yung hindi niya ibinigay, ano ginawa? Sinaksa. Binarin. Ano nangyari? Yung ba? Nakuha niyo po ba?
Ang ating Panginoong Kristo nagsakripisyo, ano nangyari? Sa krus ng Kalbaryo, namatay. Pero muli, nabuhay. At good news pa, meron sa left and right niya, yung isa, ano sabi niya? Kinilala ang ating Panginoong Kristo, tinanggap ang ating Panginoong Kristo, nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ano simbolo na sabi ng salita niya, na yun ay nagtiwala at talagang tumanggap sa ating Panginoong Kristo, sabi niya, Guro, Panginoon, isama mo ako sa iyong paraiso, sa iyong kaharian. Pero yung isa, ano sinasabi niya? Kung talaga, kung ikaw talaga Diyos, bumaba ka dyan. Ligtas mo rin kami. Diba, nilait-lait niya ang ating Panginoong Kristo, ano nangyari sa kanya? Ay simbolo, yung isa papunta lang talaga, yung isa papunta. Yeah. Alam niyo po, kaya tayo tinuturo ang magsakripisyo ng ating Panginoong Kristo para hindi po tayo mapahal. Amen. Lahat ng mga tao na mainipin, lahat ng mga tao na hindi matiisin, lahat ng mga tao na ayaw sundin ng Panginoon at walang sakripisyo, napapahal. Yan po ang truth. Kaya nga, sabi po doon sa ikalawa, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong anak. Imagine ang ama ay nagsakripisyo na ialay ang ating Panginoon Kristo. Sinugo niya mula sa kalangitan papuntang mundo ang kanyang bugtong anak para gawin at i-execute hindi lamang ang pag-ibig kundi ang pagsasakripisyo sa buhay na ito. Kaya lang, ang tao talaga lalabas ang kanyang buong pagkatao. Ano lalabas sa kanya? Uulitin ko po ang pagiging makasarili at walang puso at walang pagmamahal. Kaya nga, itinuturo sa atin ng Panginoon na maibigay mo man ang iyong bahay, maibigay mo man ang iyong lahat ng ari-arian, pero kung walang pag-ibig, kung walang pagsasakripisyo, hindi pa rin po ito nakalulugod sa ating Panginoon. Hindi pa rin po ito granted sa ating Panginoon. Para ano? Para maranasan natin ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. Kasi nga ang tao naghahanap ng pag-ibig. Amen po ba? Pero pagka nakikita natin, ito man lang aking asawa nito, wala man nakasakripisyo. Tama natidinig po ba natin ito? Hindi po. Baka sarili naman ito. Buti na lang, Sister Tim, may sacrifice ang naman ng sana. Eh sana all. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sana all. Eh paano nga kung hindi? Tinuturuan tayo ng Panginoon na magsakripisyo. Kaya isang susi din para ang tao ay magpasap sa Diyos, magpakumbaba sa harap ng Diyos, at amining wala siyang magagawa without God. Ang itinuturo sa atin ng Panginoon ay yung pagsasakripisyo. Alam naman natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Amen po ba? Amen. Pero pagka nakita ni Lord na ikaw ay sanay na magsakripisyo, napakalalim kasi ng salitang sakripisyo. Pababawin po natin. Sanay ka na magpaubaya. Tama po ba? Amen. Sanay ka na umunawa. Amen. Sanay ka na magbigay. Amen. Sanay ka na gawin yung napakahirap gawin na hindi naman mo desire o hindi mo naman para sa iyo pero ginagawa mo. Makikita mo yung sarili na kahit mahirap yung gagawin mo, madali lang para sa iyo. Tama po ba? Amen. Hindi yung nagtatrabaho ka, wala pa sa oras, ang nasa isip mo pa uwi. Pero sa lahat ng marunong magsakripisyo, malulugod ang ating Panginoon. Amen. Ano nawawala? Yung pagrereklamo. Tama po ba? Nawawala yung pagiging mabagutin, mainisin, at lahat na ay unawa mo na kailangan mo yung gawin. Pagka nangyari po sa ating buhay ang pagsasakripisyo, ulitin ko po, walang magulong pamilya. Walang magulong komunidad. Kasi lahat nagbibigayan, nagmamahalan, nag-uunawaan. Kaya nga inuna ng Diyos ang pag-ibig. Kasi nga, ikalawa na dapat kong gawin ng tao ay marunong kang magbigay sa pamagitan ng pagsasakripisyo. Kanit-nitan mang ating ibinibigay.
Pagka ganun kasi, delikado, baka gumanyan pa. 366 na yan. Kaliit-liitan mang ating ibinibigay. Kapag ka naramdaman ng Diyos na may pag-ibig at sakripisyo, ulitin ko po, hindi magdadalawang isip. Nabuksan ang durungawan ng langit para tayo ay pagkaroon. Kaya lang naman nakasarado pa para sa iyo ang mga durungawan ng pagpapala ng langit. Hindi mo pa ginagawa yung unang mensahe ng Diyos at yung ikalawang mensahe ng ating Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gawin mo na. Gawin mo na. Huwag mo na ipagpabukas. Huwag mo na ipagpabukas. Kaya nga, itinuturo sa atin ng Panginoon ay una, ay may pag-ibig. Ikalawa ay may sakripisyo. Lahat po yan ay ginawa ng ating Panginoon Kristo. Wala na po tayong dahilan. Brother Benji, napakahirap naman. True, napakahirap. Pero napagtagumpayan ang ating Panginoon Kristo. Amen po ba? Amen. Kung nagtagumpay ang ating Panginoon Kristo, sabi salita ng Diyos, walang pagsubok na daraan sa iyong buhay na hindi mo mapagtatagumpayan. Why? Sabi ng ating Panginoon Kristo, bibigyan niya tayo ng lakas at kapangyarihan para lahat ng ating dadaanan sa buhay. Mahirap man o madali, madilim man o maliwanag, magtatagumpay ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Kaya po may salitang sakripisyo. Lahat ng gustong magtagumpay ang susi. Good news, magsakripisyo ka. Tanungin nyo nga po katabi niyo, gusto mo bang maging matagumpay? Gusto mo kayo maging Ayan na ang susi, magsakripisyo ka. Ang ating Panginoon sa Kristo nga, 2,000 taon na kalilipas sa krus ng Kalbaryo ay nagsakripisyo. Amen po ba? Amen. Hindi lamang yung paghihirap na siya ay pinalo ng 39 na palo para magkaroon ng kagalingan ng lahat ng uri ng karamdaman, sabi salita ng Diyos. Sa pamagitan ng sugat at latay natin Panginoon sa Kristo, lahat ng uri ng karamdaman ay mayroong kagalingan. That is a sacrifice ng ating Panginoon sa Kristo. Inialay niya ang kanyang buong katawan para ang lahat ng karamdaman ng ating katawan ay mayroong miracle ng kagalingan. Diba? That's the good news. Na dahil sa pagsasakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo ay nagkaroon ng kagalingan ng mga tao. Kaya sa bawat sakripisyo niyo po ay meron pong himala na dumadalo mula sa ating Panginoon. Totoo po ba? Huwag nating maliitin ang pagsasakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo. Iyan po ay himala ng ating Panginoon sa buhay ng tao. Sa pag-ibig nga ng Diyos, napakalaking himala na. Nagsakripisyo pa ating Panginoon sa Kristo. Lalo nang naghimala ang ating Panginoon sa ating buhay. Kapatid, kaya magulo ang ating buhay. Walang nagpapaubaya. Walang umuunawa. Walang nagmamahal. Walang nagbibigay. Pero pagka ginawa po natin ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, liliwanag ang buong mundo. Liliwanag ang buong sambahayan. Liliwanag ang buong bansa. Dahil pa ang Christmas light ngayong Pasko. Amen po ba? Amen. Alapakan po natin ang Diyos na buhay. Kasi liliwanag ka, liliwanag tayong lahat. Why? Dadali sa iyo ang pag-ibig ng Diyos at mararanasan natin ang sakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo. Pero pag hinaliwala natin, 2,000 taon ang nakalilipas, 2,000 taon mahigit ang nakalilipas, sinakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo ang kanyang buhay. Hindi natin maunawaan yung kanyang pagsasakripisyo. Bakit ba? Inialay ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Para ano? Mayroong malaking gustong gawin sa buhay natin ang ating naranasan. Yung hindi ka na maalipin ng kasalanan, yung hindi ka na maalipin ng kadiliman, yung hindi ka na maalipin ng pangit na pag-ugali, para mawala sa iyo. Sabihin niyo po ang salitang fasting. Sakripisyo po yan, yung tao ba? Amen. Yung hindi ka kumain ng isang agahan, sakripisyo na. Kasi meron kang mararamdaman. Meron kang mangyayari sa iyo. Tama po ba? Kaya nga yung mga marunong magsakripisyo,
napapabuti ang buhay. Pero yung hindi marunong magsakripisyo, sila yung mga napapahama. Kaya naman, ang ating pagsasakripisyo ay talagang kailangan po natin gawin. Ano ang pinakamalalim na pinag-uugutan po ng tao para gawin po yan? Diba? Hindi naman para kay Maria. Hindi naman para kay Juan lang. Una, na nagpe-benefits po dyan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ikaw. Totoo po yan. Kasi hindi mo kayang magbigay kung walang sakripisyo. Lahat ng bibitiwan mo sa iyong mga kamay ay isang napakalaki sakripisyo. Tama po ba? Kaya makikita po natin, natutuwa po ako, natuto po ako maglaro ng chess. Ang nagtatagumpay sa larong chess, marunong lumaro ng sakripisyo. Marunong lumaro ng sakripisyo. Kaya ang larong chess mula kay Lord. Ang larong chess mula kay Lord. Di ba? Mag-move siya ng isang pizza, maaring ito ay pong, rook, horse, isang sacrifice niya po yun, pero iyon ay para mamati mo si Satan. Tama po ba? Nakakaintindi, marunong maglaro ng chess. Kaya, ang pagbibigay po natin ng ating love tithes and love offering ay sacrifice po natin sa atin. Sabihin niyo po, sakripisyo pala. Ma-amaze tayo sa ating Panginoon, siya yung nagmodelo, nagturo sa atin para magsakripisyo. Pero ang benepisyo ay para sa, sabihin niyo po sa katabi niyo, iyo. Kaya nagsakripisyo ang ating Panginoon Kristo. Anong ginawa niya? I-move niya ang kanyang sarili at ang nag-move ay ang mga nasa langit mula sa kalangitan para i-checkmate si Satan at hindi na makakilos sa kanyang kaharian sa impyerno, para hindi na tayo madaya according to John 10:10, hindi na tayo mapaglakawan, hindi na tayo madaya, hindi na tayo mapatay. Amen po ba? Amen. Si Jesus Christ ang pinaka-sacrifice ng Amang nasa langit para ma-checkmate si Satan. Makarelate po, magaling maglaro ng chess. At tayo naman ay magtatagumpay sa ating buhay through our Lord Jesus Christ. Pero without Jesus, sino ang ating modelo na titingnan na gumawa po niya? Na nagmahal at nagsakripisyo ng buhay para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gusto mo ba yun? Magmahal ka rin at magsakripisyo ka rin. Diba? Habang may buhay, ay sabi ng Pilipino, habang may buhay, May pag-asa. that is correct. That is true. Na kung saan sa prinsipyo ng Panginoon, kapag natuto kang umibig at magmahal at magsakripisyo at magbigay, ang sakripisyo at magbigay, amen po ba? Amen. Ay talaga namang masabi natin, Lord, thank you, tinuruan niyo po ako na umibig, magmahal at magsakripisyo para sa altar. Wala nang magulong pamilya, amen po ba? Amen. Kasi nagbibigayan na, nag-uunawaan na, nagmamahalan na. Pero bakit magulo ang pamilya? Hindi dahil ando si Satan. Ay, tumutulo. Dahil hindi ando si Satan, amen po ba? Amen. Kundi ando ng pag-ibig ng Diyos. Ando ng itinuturo ng ating Panginoon. Pero kaya magulo ang pamilya, magulo ang company, magulo ang barangay, magulo ang isang munisipalidad, isang rehiyon, isang bansa. Una, yung wala ang pag-ibig, walang sakripisyo. Nakuha niyo mo ba? Amen. Kaya ang taga JCLM Sokol Outreach ay magagawa po yan dalawang mensahe ng Diyos at lalago ang mga anak ng Diyos sa lugar na ito. Why? Kasi ikaw ay natuto magmahal. Amen. Through our Lord Jesus Christ. At natuto tayo magsakripisyo sa pamagitan natin pa ng Kristo. Sa pamagitan natin sarili, mahirap. Amen po ba? Amen. Sabihin niyo po sa katabi niyo, Amen. Amen. Mahirap gawin yan. Pero kapag ka nakatingin tayo, sabi nga,
Kung nakapokus ang ating paningin sa ating Panginoong Kristo, sabi doon, He is the author and finisher of our faith. Magagawa po natin yung dalawang bagay. Excited po ba? Amen. Alam niyo po, napakabuti po ng ating Panginoon. At ang resulta po niya, sabi po doon sa pangatlo, sa dulo, sabi doon, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Para daw po ano? Upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak. Kundi pagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangatlo po, dapat may pananampalataya. Mababaliwala yung una at ikalawa kung wala po yan. Ulitin ko po, mababaliwala yung una at ikalawa kung wala po yan. Life, it's all about faith. Sabihin niyo po sa katabi mo, life, it's all about faith. Kaya sabi po dyan, balikan po natin, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Kaya, ginawa ng Amang nasa langit, pinagkaloob ang ating Panginoon sa Kristo. Amen po ba? Para ano? Hindi naman sa baliwala lang. Kundi maraming tao ang papuntang impyerno, pero ini-reverse ng Panginoon para papuntang langit. Ganun po ang kabutihan ng Amang nasa langit. Sa pamamagitan ng kanyang buntong na anak, na inialay ang buhay sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taong mahigit ang nakalilipas. Para yung lahat na mahuhulog at papuntang impyerno ay pabalikin ng Panginoon papuntang kaligtasan, papuntang langit. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Amen. At ang susi ay ang salitang pananampalataya. Sabihin niyo po sa katabi mo, good news. Good news. Nasa harap na natin ang salita ng kaligtasan. Tama po ba? Hindi po aksidente na lalagay po dyan sa John 3:16 upang, pinagdiinan doon, upang, pagka sinabing upang, talagang kailangan. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano susi? It's all about magmahal ka man, kung walang pananampalataya, useless. Tama? Kaya nga, love without faith, dapat laging may pananampalataya. Kasi ang susi, sabi niyo po sa katabi niyo, ang susi Ang susi ay ang pananampalataya. ay ang pananampalataya. Alam niyo po ba na kayang wasakin ng pananampalataya ang Mount Makinig? Amen. Kasi sabi sa salita ng Diyos, kasi laki man lamang ng buto ng mustasa ang iyong pananampalataya. Ang bundok ay kayang palipatin sa, dugtungan niyo po, ang bundok ay kayang palipatin sa dagat. Ganon ka-powerful ang faith ng isang tao sa ating Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may kapangyarihan May kapangyarihan. kapag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon. Itugtong niyo po, kumusta na ang pananampalataya mo kayo? Ano kaya? Lulubog, lulutang, lilitaw? Di ba? Parang ganun yun eh. Pero, nais ng Panginoon, yan po ang lumabas sa mga anak ng Diyos. Life, it's all about faith. Hindi nakatingin ng Diyos sa iyong kayamanan. Hindi nakatingin ng Diyos sa gandang lalaki at gandang babae. Tama po ba? Amen. Hindi nakatingin ng Diyos sa anuman ang possession mo o ari-arian mo. Nakatingin ng Diyos sa puso mo na mayroong pananampalataya. Kapag ka pananampalataya ang meron sa isang tao,
kahit ang bundok, sabi sa salita ng Diyos, kaya niyang palipatin sa dagat. Ganong katindi ang pananampalataya na meron ang isang tao. Kaya nga kung ikaw, anuman ang kalalagayan po natin sa oras na ito, una mong hangarin sa buhay, pananampalataya. Inuulit ko po kasi ang tao nagkakamali. Narorong motive. Kaya hanggang ngayon hindi magkaroon ng successful victory at katagumpayan. Parang isa lang yun, Brother Wendy. Palakpakan nga muna natin ang ating Panginoon. Para ikaw ay pagpalain ng Diyos, pagtagumpayin ng Diyos, at maranasan mo ang lahat ng gusto mo sa buhay. Ano susi? Sabihin niyo mo sa katabi niyo, it's all about faith. Totoo po yan. Ano ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay umaasa ka na mangyayari ito sa iyong hinaharap, sa iyong kasalukuyan. Kapag ka ikaw ay nananampalataya. Ang susi ng lahat sa ating buhay ay pananampalataya. Bakit ba kailangan manampalataya ang tao? Mangyayari at mangyayari ito sa buhay mo kapag ka ikaw ay nanampalataya. Ano sabi sa salita ng Diyos? Maging kasing laki man lamang na buto ng mustasa ang iyong pananampalataya, ang bundok ay kaya mong palipatin sa dagat. Ano ibig sabihin po nun? Kapag nakita ni Lord, ano ibig sabihin po nun? Kapag nakita ni Lord, na may kabuto na ng mustasa sa iyong puso, sa iyong isipan, sa iyong pagkatao na mayroong campaign. Ano sabi po doon? Mangyayari. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mangyayari ang lahat ng naisin mo, pangarap mo, ambisyon mo, lahat na ay pagkakalob sa iyo. Kaya lang naman hindi mangyari-yari sa buhay ng tao ang mga naisin niya, pangarap niya, ambisyon niya, lahat na lang gusto niya makamtan. Ang nawawalang puzzle, ano? Ang salitang pananampalataya. Akala mo lang may pananampalataya ka na. Ano ba ang pananampalataya? Ikaw ay umaasa at mangyayari sa iyong buhay na kahit wala pa, itong ay darating at mangyayari sa iyo. Sabihin niyo mo, parating na. Kausapin niyo naman katabi niyo. Para mangyari. Diba? Dugtong niyo pa, maniwala ka lang. Manampalataya ka lang. Diba? Napakahalaga ng ating pinag-aaralan. Kaya nga, sa title natin pinag-uusapan, ano sabi doon? Magagawa mo lamang na ikaw ay magsakripisyo katulad ng ating Panginoong Kristo. Ulitin ko po, magagawa lamang po ng mga lahing Jerusalem so-called outreach. Ang buhay niya ay iyalay niya katulad ng ating Panginoong Kristo. Ano una? Pangatlo, alam mo na hindi mapapaliwala ang lahat ng ginagawa. Kaliit-liitan mang iyong ginagawa ay merong isang malaking kapakinabangan. Sabi sa salita ng Diyos. Oo, ano mo ba? Ang sarap magpasalamat sa Panginoon pag alam natin na tayo ay gumagawa hindi lamang with knowledge, kundi with faith. Hindi lang with knowledge, kundi with faith. Kasi ang pananampalataya ang susi sa lahat ng ating mga pangarap at ambisyon sa buhay. Amen. Yung mga walang pananampalataya, naniwala lang, nadidiscourage pa ang buhay. Pero yung pananampalataya hanggang kamatayan, hindi kayang wasakin sa Panginoon. Katulad ng ating Panginoon. Laging katagumpayan ang ating nararanasan. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi po doon sa Biblia, sabi doon, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyon po yung pinakanais mangyari sa ating mga. Pag ito pong tatlong mensahe ng Diyos, ano po yung una? Pag-ibig, sakripisyo, pananampalataya. Ang sabi sa dulo, sabi doon, kundi nagkaroon ng buhay na walang hanggan.
Hindi ka na mapapahamak kundi magkakaroon ka ng buhay wala. Alam niyo po yung tunay na matagumpay na tao? Unawa po ito. Alam niyo po, gasgas na po yan, John 3:16. Marami pong may memorya pero hindi maunawaan. Hindi alam ang tunay na kahulugan. Pero mapalad ang taga-JC Alam sa Call Outreach, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang mensahe niya. Na kapag ka natutunan po natin na ang ating buhay mismo ay ialay natin para sa kapurihan ng Diyos. Paano natin iaalay? Meron po tayong cellphone. Kung ikaw ay hindi pa cell leader, hangarin natin na tayo ay maging cell leader. Amen po ba? Pero kung ikaw ay cell leader na, sabihin niyo po sa katabi niyo, galingan mo pa. Galingan pa. O sayan mo pa. Sayan pa. Para ano? Para marami pang tao ang maligtas. Sa pamagitan ng buhay mo, sabihin niyo po ito, sa pamagitan ng buhay mo, magkakaroon ng kaligtasan ang kapwa mo. At mararanasan nila ang tunay na pag-ibig. Ano sabi? Sabay-sabay po tayo, memorize ng John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo mga kapatid, ito ang puso ng ating Panginoon. Ibinibigay po niya sa ating lahat. Huwag ka maging madami. Sabihin mo sa akin, huwag ka maging madami. Huwag ka maging sakit. Ibahagi mo ito sa iba. Alam mo ba? Sabi niya, pagka ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon Jesus, hindi lang mababago ang iyong buhay. Sabihin niyo po sa katabi niyo, magkakaroon ng malaking pagbabago ang iyong buhay. Pagpapalain ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Ulit tanong sa katabi, gusto mo ba? Parang ayaw naman eh. Amen. Pero kung talagang gusto niyo po yung iniaalok ng Panginoon, sabihin niyo po sa katabi niyo, mag-aral ka kay Lord. Maging leader ka at lingkod ng Diyos. Huwag kang manatilit taga-upo. Kung paano nagsakripisyo ating para sa Kristo, sabihin niyo po sa katabi niyo, magsakripisyo ka din. Alam niyo po pagka nangyari po sa mga taga-JC Alam sa Outreach to, ang magulong pamilya aayos. Amen. Nakuha niyo po ba? Amen. Yung naghihirap sa pinansyal at problemadong pamilya, sasagana ang pamilya. Amen. Parang ayaw tanggapin mo iba. Bahala kayo. Basta ako, tinatanggap ko itong mga pinabibitiwan sa akin ng Panginoon. At hindi lang kaguluhan sa pamilya, kundi pag-ibig ay dadali. Amen. Isang papalakpakan po natin ang lahat. Alam niyo po mga kapatid, akala kasi ng tao ang pagbibigay sa loob ng no. Sabihin niyo po sa katabi niyo, nagkakamali ka. Sila. Maraming pwedeng ibigay at isakripisyo ang buhay ng tao. Nakuha niyo po ba? Amen. Minsan kasi wrong motive ang tao eh. Ayoko sumunod ng santisilin sa mga pera lang. Hindi po. Hindi po totoo yun. Ang maganda nga, alam mo wala kang pera na makarating ka dito eh. Tama mo ba? Amen. Pero, nung maunawaan mo ang makapangyarihan salita ng Diyos, dumadaloy na ngayon sa iyo yung mga pagpapala ng ating Panginoon. Pero yung parang feeling mo, napakayaman mo na at hindi mo na kailangan ng Diyos, nagkakamali po tayo. Kahit sinong tao ang pinakamayaman sa mundo ito na isipin mo, kakailanganin ng Panginoon. Ito? Ito po ang totoo. Kaya nga sa mga tao mapagpakumbaba at merong pumapasakot sa Panginoon, ang dulo niyan, meron siyang pananampalataya. Magagawa niya sundin ang mga utos ng Diyos. Meron na siyang pananampalataya. Kaya nga sabi sa salita ng Diyos, magkaroon ka lamang na kasing laki ng buto ng mustasa ng pananampalataya, ang bundok ay kaya mong palipatin sa gitna ng dagat. Very powerful yung iyong pananampalataya. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may kapangyarihan ka pala. May kapangyarihan. Ilabas mo na.
Darna! Joke lang. Parang gano'n, no? At makita natin, lumulong pa si Darna ng bato para lang lumabas ang kanyang kapangyarihan. Pero tayo, anong lulunukin natin? Ang pananampalataya. Salitang may pananampalataya. Tama po ba? Pinatawa ko lang po kayo lahat. Alam niyo po, mabuti ang ating Panginoon. Si Brother Benji po ay mahihirapan po umarap po sa inyo kung hindi ko maranasan yung mga. Ang hirap ibahagi ang John 3:16 kung hindi ikaw ang unang nakaranas sa ating Panginoon. Eh kahit naman hindi na natin tingnan ang Biblia, sabi ko, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya, mas maganda nga po mga kapatid, I suggest, ang pinaka-sold out na memorize po natin salita ng Diyos, yung puso, nasa puso agad tayo ng Biblia. Yung John 3:16. Yun ang una nating i-memorya. I suggest, kung tatanggapin nyo, pero kung ayaw nyo naman, pwede. Sabihin nyo po sa katabi nyo, pwede. Kaya lang, lugi ka. Kasi ang kabuuan ng Biblia ay John 3:16. Parang nabasa mo na mula Genesis to Revelation. Sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na sanlibutan. Sino sanlibutan? Tayo. Kaya, ibinigay niya ka ng bugtong anak. Sino yung bugtong anak? Upang ang sinumang sumampalataya. Ano ito gagawin po natin? Manampalataya. Ano mangyayari pag nanampalataya ka? Sabi doon, maliwanag. Upang sila ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay. Mula sa impyerno, hahanguin ka, papuntang langit. Tama po ba? At sabi doon, kundi magkaroon ng buhay. Wala. Yung iba tumatanggip eh. Sabi nila, ayoko. Di ba? Ni-invite mo umatay ng church. Ano sabi nila? Ayoko. Gusto ko lang po kayong magmasaya sa Panginoon. Pero doon sa mga nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon, sila yung nagkakamit ng buhay na wala. What? Ano susi? Life, it's all about faith. Sabi ko, kapag ka ikaw ay mayroong pananampalataya, powerful ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kapag may pananampalataya ka, Kapag may kapangyarihan ka. Hindi gilig-gilig ba? Hindi po. Totoo pong kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Dumadalo yung kapangyarihan na mula sa langit sa iyo. Magagawa mo o hindi? Magagawa. Dati hindi mo magawang basa ng Biblia. Pero dahil may faith ka, nagagawa mo na. Ano ba? Amen. Mga basic lang yung sinasabi. Dati hindi mo magawang umattend ng Sunday celebration. Ngayon, nagagawa mo na. Amen po ba? Amen. It's all about faith. Dati wala kang pera, pero nung nanampalataya ka, hindi na naubusan na yung bulsa. Amen po ba? Amen. Brother Billy, para no? Ay, manampalataya ka. Sabihin niyo ba sa tabi ko? Manampalataya. Hindi po tulugan mo. At lagi po siyang gising para sa iyo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gising ang Diyos para sa iyo. Ising ang Diyos. Ano sabi sa movie? Sa pelikula, may nakakatanda po ba? I-shoutout ko na ito. Di natutulog. Sabihin niyo po sa katabi ko, di natutulog ang Diyos. Siya ay buhay at makapangyarihan para sa iyo. Gagawin niya ang lahat para sa iyo. Hindi po ba kung okay na kung usap niyo para naman may buhay? Gagawin niya ang lahat. Liligaya ka rin. Parang movie lang, no? Sabihin ko sa katabi niyo, liligaya ka rin. Masaya po ba kayo? Amen. Alam niyo po, dahil sa pag-ibig ng Diyos, natututo tayo magmahal. Tama po ba? Amen. Kung hindi natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos, the big question mark, paano ka magmamahal? Paano ka iibig sa iyo ka? Ano ang dadaloy mula sa iyong bubuna, mula sa iyong ulo papunta sa iyong paanan? Kung galit ang mag-uumpisa dyan, puno ka na. Kung pag-ibig ang dadaloy po dyan, puno ka na. Kung puno ka ng pananampalataya, kahit bundok, kaya mo palipatin sa dagat. Walang mahirap para sa Panginoon, wala din mahirap para sa iyo. Sabihin niyo naman sa katabi niyo,
Ito alam naman. Sarap minsan may conversation, ano? Lalo pagka mag-asawa kayo. Sabihin niyo po, yung pala. Nakuha mo? Masaya ang nasa Panginoon. Tama po ba? Amen. At pinagpala ang nasa Panginoon. Amen. Alam niyo po, ang susi ng lahat na ibinigay ng ating Panginoon sa Kristo 2,000 taong mahigit ang kalilipas ay ang kanyang pag-ibig. Ang abang nasa langit, dito tayo magtatapos. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong anak. Para daw ano? Para ang lahat ng tao ay manampalataya. At hindi mapahamak. Kundi magkaroon ng kaya nga, napakabuti ng ating Panginoon. Ibinigay na niya na, hindi nakasarado, hindi puzzle, hindi nakatago, kundi ini-open ng Panginoon sa tao ang kanyang, ang kanyang pag-ibig. Sabihin niyo po sa katabi niyo, I love you with the love of the Lord. Dugtungan niyo po, di wow, di nga. Di ba? Pagka naranasan ng mga taga-JCLM sa All Outreach, itong mensahe ng Panginoon. Sabay-sabay nga po tayo kung memorize natin. Gayon na lamang, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. sabihin niyo po sa katabi niyo, gusto mo? Gusto mo? Parang ayaw naman eh. Lahat po tayo ay tumayo.